Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw ay samahan po ninyo akong muling pag-aralan at pagbulay-bulaya ang mga salita ng ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, tayo po muna manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, papasalamat po ako sa mga biyayang pinagkakaloob niyo sa akin sa araw-araw. Papasalamat po ako ngayong araw na ito na binigay niyo po sa akin upang gawin ang gampanin ko upang papurihan at pasalamatan kayo. Ngayong araw po kayo nagpapanguna sa akin. Sinusurrender ko po lahat ng mga gagawin ko sa inyo. Ngayong kalooban niyo po ang masunod. Lord, humingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Okay, tulungan mo po akong mailayo sa lahat ng tukso at masama. Bigyan mo po ako ng wisdom at knowledge. Tulungan mo po akong maunawaan at mai-apply ko ang iyong mga salita sa aking buhay. Lord, kayo na po ang bahala sa akin at ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At magandang araw nga po pala sa ating lahat at ang topic po natin ngayong araw ay ang 7 marks of a healthy family at ang pag-aaralan natin ngayon ay ang first mark of a healthy family, which is godly culture na kinabibilangan ng love, respect, and obedience. At ang versikulong pag-aaralan naman natin ngayong araw ay ang Ephesians chapter 5 verse 33 hanggang chapter 6 verse 2. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Sa Tagalog naman po, subalit ito'y para din sa inyo. Kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Tagubilin sa mga magulang at mga anak. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Kapag sinasabi nating healthy family, hindi lang siya physically, kundi ang healthy family ay tumutukoy sa maayos na relasyon ng pamilya, relational, emotional, and spiritual health ng pamilya. At para naman sa ating katuruan ngayong araw, unang-una po, God is the designer of the godly family. Ang ating Diyos mula pa noong una, dinisenyo niya talaga niya ang pamilya na maka-Diyos o mapagmahal. Dahil kapag ang Diyos tinanggal natin sa pamilya, tiyak wasak ang ating pamilya. Kapag ang Diyos ay hindi sentro ng pamilya, ang pamilya ay magulo. Ang original na intensyon ng Diyos para sa pamilya ay buo, maayos, matiwasay, may pagmamahalan, may paggagalangan, may respeto at may pagsunod. Nararapat na Diyos ang maging sentro ng pamilya para masabi natin ang ating pamilya ay godly family. Sa ikalawang katuruan naman po natin ngayong araw, parents are the stewards of a godly family. Ang pangunahing pangangailangan ng lalaki ay respeto, ang pangunahing pangangailangan ng babae ay pag-ibig. Gaya nga sa binasa ko kanina sa chapter 33, subalit ito'y para din sa inyo, kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, galang ninyo ang inyong asawa. Ang gampanin ng mag-asawa ay mahalin at igalang at isa't isa. Respeto ang isa't isa. At sa huling katuruan naman po natin ngayong araw, children are the heirs of a godly family. Ang anak o ang mga anak ang nagmamana ng maka-Diyos na kultura ng mga magulang. Ang mga anak ang magpapatuloy ng maka-Diyos na pamilya.
Kapag sinabing makadiyos na pamilya ay nagdadagla ito ng godly culture, love, respect, and obedience. Kung ano ang nakikita ng mga anak sa magulang, malaki ang posibilidad na maipagpatuloy ito sa susunod pang henerasyon. At yun lamang po para sa ating katotohanan ngayong araw. At pupunta naman po tayo sa ating application. Unang-una, parents, love and respect your spouse. Mag-ibigan, magrespetuhan. Dahil kapag hindi nakikita ng anak yung mga bagay na yan sa mga magulang, hirap na hirap ang mga anak na sumunod sa magulang. Hirap na hirap ang mga anak na irespeto ang magulang. Ang hirap i-honor ng father and mother kung palaging nakikita ng anak na nag-aaway o magulo ang pamilya. Kailangan masettle agad ng mga magulang ang mga gusot, ang mga away, ang mga hindi pagkakaintindihan dahil maaari nila itong maipasa sa anak. At higit sa lahat, kailangan gawing sentro ang Diyos sa pamilya. Sa ikalawang katuruan naman po natin ngayong araw, children, obey and honor your parents. Galang natin ang ating mga magulang despite na may pagkukulang sila, despite na hindi sila perfecto, hindi yung excuse para hindi natin sila igalang. Kapag hindi natin ginalang, respeto ang ating mga magulang, darating yung panahon na kapag nagkaanak tayo ay mararanasan din natin na hindi respeto na magiging mga anak natin. Masakit yun sa pakiramdam ng magulang kapag hindi na respeto ng anak. Igalang natin ang ating mga magulang dahil hindi lamang sa responsibilidad natin ito sa kanila, kundi responsibilidad natin ito sa ating Diyos. At ang huling application naman natin ngayong araw ay all members, forgive and be gracious. Matuto tayong magpatawad, matuto tayong magpasensya. Hindi tayo perfecto, kaya kailangan natin magpatawad. Ang goal natin, may balik ang Diyos, may balik ang pamilya sa original na disenyo ng Diyos, which is maayos, buo at matiwasay at may pagmamahalan. At yun lamang po para sa ating daily devotion. Naway may natutunan po tayong lahat at may apply po natin ito sa ating buhay. Yun lamang po at maraming salamat po.